sa pagkakasaysay at pagkadakila. Kaya ng pag-ibig sa tinupong lupa. Ang pag-ibig ba wala nang nawala, walang mahalagang hindi ito nang may pusong gas bayang nakuko, dugo'y yaman katiis at pabo, buhay ay abuti magkalagot-lago. Ang nakaraan panahon na malis, ang inasahan ayaw darating ng pagkatimahan ng mga alipin. Likhang sa abang-abang ay sa bayan, ngunit damay lagi sa bibig tumbay. Walang alaala, inasamasam, kundi
bansa ang sagot sa kalabisan ng mga Kastila. Itatatag natin ang Liga Pilipina hindi upang labanan ang pamahalaan ng Espanya dito sa Pilipinas. Itatatag natin ito upang mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at pag-isahin ang ating mga kababayan. Ginawa kong lihim ang pagtatatag ng Liga Pilipina dahil nag-iingat ako. Magmula nang bumalik ako mula sa Europa, minamanmanan ako ng mga Kastila. Si Dr. Rizal daw ay isang filibustero. Yun naman sinasabi mong revolusyon ay pinanukala ko sa sinulat kong aklat, ang El Filibusterismo. Yun ay sinalungat ko sa huling kabanata sa mga pananalita ni Padre Florentino. Ang dahas ng espada ay walang puwang sa makabagong kalakaran ng lipunan. Ang pagbabago ay nagmumula sa itaas, sa mga namamahala. Dinakip ng mga Kastila si Dr. Rizal. May nakumpiska daw sa bagahe niya ng mga sipi ng El Filibusterismo at mga polyatos laban sa mga Kastila. Ang sabi pa, ipapatapon daw siya sa dapitan. Kuya, paano na yung Liga Pilipina? Sumusumpa ako may paglalabang kumakamit ang kalayaan ng aking bayan hanggang sa kahuli-hulihang patak ng aking dugo. Tatawagin natin ang pilusang ito. Kataas-taasan, gagalang-galangan, katipunan ng ating bayan. Tinahimong bandila. Salamat naman at nagustuhan mo. Magmula na makilala kita, nag-iba rin ang sigla ko sa pagpapalawak ng katipunan. Napapansin ko nga. Kung magtrabaho ka eh, daig mo pa ang inyong supremo. Ano kaya kung ako na maging supremo? Nakakadalawang pangulo na rin kami. Pero may tula pa rin parang batang musmus na naghahanap ng gagabay sa kanyang paglaki. Kapag ikaw ang naging supremo, lalo ka nang mawawala ng panahon sa akin. Sa ating dalawa. Patawarin mo ako.
Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa akin. Mahirap ang maging isang supremo na katipunan. Katulad ng natanto ng dalawa nating kasama na nauna sa akin. Hindi lamang nakasalalay sa akin ang minimithi nating katuparan para sa ating kalayaan. Ito ay nakasalalay din sa tunay na sandigan ng katipunan. Sa lahat ng mga kasapi ng katipunan na siyang magpapalaya ng bayan. Sa tulong nila, tayo ay magtatagumpay. Sa inyong lahat, lalo-lalo na sa aking batang-batang tagapagpayo na si Emilio Jacinto, Dr. Pio Valenzuela, sa aking kapatid na si Seriaco at Procopio, sa aking buting may bahay. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Mabuhay sa preno! Ano ba ka na nakataya sa iyong magsabi sa katipunan? Opo. Ano ang iyong opisyo? Ako po ang kapitan munisipal ng Tawi. Ano ang buong pangalan? Emilio Fami Aguinaldo. Emilio Fami Aguinaldo. Sayang lamang ang pagpunta ko sa dapitan. Hindi binigay ni Dr. Rizal ng kanyang bendisyon sa iyong magsikan. Sapagkat hindi pa tayo handa. Anong ibig niya sabihin hindi pa tayo handa? Tutol ba siya o hindi? Yun lang ang sinabi niya. Ngunit, narinig niyang tinutulan ng madugong magsikan. Ito raw ay marahas at mapanganin. Kuya Andres! Nahayag na ang katipunan. Marami sa mga kasapi ang hinuli ng mga Kastila. Pinarurusahan at pilit na pinagtatapat tungkol sa katipunan. Dumating na ang panahon. Dr. Sal, handa man o hindi, sisimulan namin ang pag-aalsa.
Hindi pa tayo handang lumaban sa baril at kanyo ng mga Kastila. Ano ang maaari nating ipanlaban sa kanila? Mga kasama, kapos tayo sa pagkain. Anong ating kakain habang tayo nakikipaglaban? Anong kakain natin mga pamilya? Mga kasama, makakaraos din tayo. Hindi habang panahon, mananatiling supil ang pananakot sa atin ng mga dayuhang yan. Sa ating mga Pilipino, lumaban na tayo! Patayin ang mga dayuhan! Patayin! Nakakamatayan natin susungin! Mga kapatid, nagtungo tayo dito upang tugunan ang tawag ng ating inang bayan. Bakit ngayon? Ay nakakarinig ako ng mga taong nag-aalinlangan. Bakit merong nagdadalawang isip? Mga taong naduduwag. Walang puwang ang lugar na to para sa mga taong yon. Malupit ang himagsikan. Maraming tao ang hindi makakabalik sa kani-kanilang pamilya. Pero alam natin ang kapalit nito. Paghuhulagpos sa kamay ng mga dayuhang Kastila. Kalayaan para sa ating mga anak. Kalayaan sa anak ng mga magiging anak natin. Kalayaan sa ating inang bayan. At katugunan sa adhikain ni Dr. Rizal. Sumumpa tayo na ibibigay natin ang kahuli-huli ang patak ng ating dugo para sa kalayaan ng ating bayan. Gagawin natin to. Sinumpa natin sa ating ninuno. Kamatayan sa mga dayuhan. Kamatayan sa mga api. At kamatayan sa mga Kastila. Ngayon, handa na ba kayo lumaban? Handa! Handa na ba kayo mamatay para sa ating inang bayan? Handa! Mga kapatid, ito ang tanda ng ating pagkaalipin sa mga dayuhan. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang inang bayan! Mabuhay! Mabuhay! Aling pag-ibig ba ang higit Sugod! sa pagkadalay at pagkakila? Alang pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig wala nang nawala. Walang mahalaga. Hindi nang may puso agad sa bayang ko. Dugo niya
tunay na anak ng bayan. Ipaglalaban natin ang kalayaan ng Pilipinas hanggang sa kahuli-huli at patak ng ating dugo. Gaya ng pag-ibig sa Wala pa tayo kahit isang bayang naaagaw mula sa kamay ng mga Kastila. Malalakas ang mga sandata ng kaaway, kuya. Marami na sa ating mga kasama ang namatay. Ngunit patuloy pa rin ang paglaki ng ating kilusan. Marami sa ating mga kapatid sa ibang lalawigan na nag-aalsa. At ang pinakamatagumpay na pag-aalsa ay ang pangkat na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo at ni General Apoy. Sumuko si Dr. Valenzuela sa mga Kastila. Kaya pala hindi na siya nagbalik. At mula nang pumunta siya sa Malanday. Nakabalik na sa Maynila si Dr. Rizal. Nakabinbin sa Puwersa Santiago. Nagbigay ito ng pahayag na di daw siya sangayon sa revolusyon. At kung may magagawa daw siya upang mapigilan ang pag-aalsa, kung puso niya daw itong gagawin. Magtutungo raw tayo sa Cavite, sabi ni Siriaco. Oo. Yanyayaan tayo doon ng ating mga kapatid. At meron din akong ayusin na konting resort sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang. Supremo, kailangan pa bang makisangkot ang pamunuan ng Katipunan sa pakikipag-alitan ng dalawang pangkat na yan? Jacinto, patungkulan kong gawin yan bilang isang supremo ng Katipunan. Dadayo tayo sa isang lalawigan na tumalo at nagpasuko sa mga Kastila, samantalang tayo tinutugis ng mga kaaway. Hindi ba't dapat na patatagin muna natin ang Katipunan dito sa Kamaynilaan bago tayo makisangkot? Jacinto, ano pa man yun, ako pa rin ang supremo. Maligayang pagdating, Supremo. Maraming salamat, General. Maluwalhati kayong tinatanggap ng pamahalang Magdiwang at ng mga makabayan ng Cavite. Tuloy. General, nandiyan ang pamunan ng Magdalo. Anong ginagawa mo rito? Ginawa
ngayon tayo magbuklod-buklod para sa himagsikan. Kuya, narito si Ginoong Pasiano Rizal. Nasaan siya? Ganun pa siya, no? Ano ay paglilingkod ko? Binayad si Pepe ng mga Kastila kayo ng umaga. Wala na si Dr. Rizal. Wala ba siyang pinagbilin tungkol sa himagsikan? May 3 liyam na binilin si Pepe. Narito ang 2. Nakakuha sa ilalim ng kusinilyang nilabas sa bilangguan. Hindi para sa akin ang mga liyam na to. Mi ultimo adios. Adios, patria adorada. Región del Sur, querida. Maaari bang iwan mo muna sa akin ang mga liyam na to? Ipasasalin ko sa wikang Tagalog. Sinabi mo na 3 ang liyam na to. 2 lamang ito, nasa na isa. Ang pangatlo ay nasa loob ng kanyang kalibang sapatos. Miglit ang bilin niyang kunin namin ang sulat. Mahalaga daw nilalaman ito. Ngunit hindi kami pinalalapit sa kanyang bangkay hanggang siya ilibing. Ngayon natatanuran ng mga gwardiya sibil ang kanyang libingan. Hindi ko dapat pinabalik si Emilio sa Morong. Sana'y napampayuhan niya ako. Nais palitan ang mga magdalo. Ang katipunan. At ang sarili nilang pamahalaan. Alam ko, siniraan nila ako. Hindi daw ako dapat igalang ng mga kabitan. Wala akong pakialam sa mga kabitan. Dahil wala daw akong paniwala sa Diyos. Wala daw akong pinag-aaralan. Upahan daw ako ng mga praile para manggulo. Kaya raw ako nagpunta sa Cavite. Dahil ayaw daw sumunod sa akin ng mga katipunero sa Maynila. Akong tinatawag na hari ng himagsikan. Nagawa nila sa akin. Nagawa nila.
kami ng mga Kastila. At kung hindi tayo magkakaisa, nanganganib na tuluyang bumagsak ang ating pagsikat. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa isang maliit na bagay, unahin muna natin ang mas mahalagang bagay. Anong uri ng pamahalaan ang ating itatatag at paano natin ito itatayo? Kapag nagawa natin yan, maaari na natin. Meron na tayong pamahalaan. Ang Katipunan. Ang kapuluan ay pinamamahalaan ng Katipunan na siya nagpasimula ng paghihimagsik. Meron din tayong mga batas at alituntunin na pinairam na. Ang dapat natin pag-usapan ngayon ay ang pagpapatibay sa pamahalaang magdiwang. Yamang ang magdalo ay unti-unti lang napapawi sa guhit ng kabayanihan. Kailangan na natin mabago ang pamahalaan at habang dito mababago, gusto lang tayo magiging mga tulisan at mga mabangis na hayop sa gubat na walang pag-iisip. Hilo! Kaming mga gumagalang at nagpapailalim sa kataas-taasang sanggunian ng Katipunan ay mga tunay na manghihimagsik. Hindi kami mga tulisan o hayop. Ngayon, kung ibig mo magtatag ng sarili mong pamahalaan, bumalik ka sa iyong lalawigan. Itaboy mo ang mga Kastila tulad ng ginawa namin dito. At magtayo ka ng sarili mong pamahalaan. At upang hindi ka na makagulo sa pulong na ito, Huwag natin daan sa daan sa ganitong klaseng bagay. Magkakapatid tayong lahat. Kastila lamang ang ating kaaway. Igalang natin ang kalalabasan ng halalan na ito para sa bagong pamahalaan. Kilalanin natin ang sino mang mahalal. Ano man ang kanyang inabot sa kanyang pinag-aralan o katayuan sa buhay. Kailanman, hindi siya nagtaksil sa kanyang bayan. Ang mga sumusunod ay ang resulta ng ating itinaos na halalan. Sa pagkapangulo, lumamang ang bilang ng boto kay Ginoong Emilio Aguinaldo kumpara sa mga boto ni Ginoong Andres Bonifacio, kaya ang pangulo ng ating bagong pamahalaan ay si General Emilio Aguinaldo. Bilang pangalawang pangulo, malamang ang bilang kay Ginoong Mariano Trias laban kay Ginoong Mariano Alvarez at Ginoong Andres Bonifacio. Ang nahalal bilang Kapitan General, si Ginoong Artemio Ricarte. Kalihim ng digma, Emiliano de Dios. Kalihim pangloob, Ginoong Andres Bonifacio. Tutol ako
ang tungkuling kalihim loob ay talagang maselan at hindi pwedeng hawakan ng hindi abogado. Tutulan natin ang nahalal nang walang anumang katibayan na pinag-aralan. Ang halal natin ang abogadong si Ginoong Jose de Rosario. Pinagkaisahan natin ay gagalang natin ang kapasyanan ng kalarami. Nakikilalanin natin ang sinumang mahalal, anuman ang uri niya o kalagayan niya sa buhay. Ginoong Tirona, hinihingi ko sa iyo bawiin mo ang iyong pinahiyang sa kapulungan ito. Bawiin mo! Agnes! Hindi mo ako! Bilang Pangulo ng kapulungan ito at bilang Supremo ng Katipunan, binubuwag ko lahat ng pagkasunduan dito. Maliwanag na nagkaroon ng daya sa halala. Di wala ibang kinatawag dumating galing sa ibang lalawigan. Kaya dapat pangako ng bawat isa na di tayo kikilala sa pamahalang nais at tatag ng mga magdalo. Ako'y nanunumpa bilang Pangulo ng Pamahalaang Republika Pilipina. Pagtanggol natin ang ating mga buhay, ang kaligtasan at karapatan ng pamahalaang magdiwang. Hinihingi ko sa pulong na ito na gumawa tayo ng kasulatan na nagpapawalang bisa sa naganap na halalan. Magkaroon tayo ng sarili ating pamahalaan. Magtayo tayo ng sarili ating hukbo sa preno. Sa palagay mo ba'y makakatulong yan? O makapagbigay lang yan ng tipos na pagkakawatak-watak ng ating pinagsigan? Gawin mo natin o hindi. Magkakawatak-watak din tayo dahil sa ginagawa ng mga magdalo. Hindi mo kaya kung gumawa tayo sa resolusyon na magbabalakas sa pagtatayo ng pamahalaan. Tuloy ko kayo. Darito si General, Ginaldo. Nagambala ba namin kayo? Hindi naman. Tuloy kayo. Hindi na. Napadaan lamang ako. Salamat. Magandang gabi sa inyo. Sana natin naman ang Cavite. Kahit patuloy ako nakikipaglaban sa mga Kastila sa Cavite. Binaliwala ng mga magdalo. Pati ng ilang magdiwang ang aking pagkasupreno. Pinaaresto ko na ang mga pinakawalang bihag ng Kastila. Pinakawalan uli nila. Binabawi ko ang mga pinahiram nating baril sa mga magdalo. Hindi nila sinauli. Umaamot tayo ng pagkain. Pinagbantaan pa tayong patayin. Hindi na nila ako pinakinggan. Dapat ay nilisan na natin ang Cavite.
Yes, boss. Magandang gabi, Supremo. Supremo, magandang gabi ho. Magandang gabi sa inyo, Supremo. Magandang gabi naman. Kapatid. Ginabi yata kayo. Talaga pong sinadya naming magpadilim dahil umiiwas kami sa puwersa ng mga Kastila. Mga sugo po kami ng Pangulong Aguinaldo. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Inaanyayahan po kayo ng Pangulo na makipag-usap sa kanya dahil nais niyang makasama kayong muli sa paglaban sa mga kaaway. Kami ay lilisan na bukas. Sinihintay lang namin ang iba naming kasama na magmumula sa Morong at Maynila. Kamusta naman ang kalagayan niyo dito sa Limbon? Nagtaka ang Pangulo nang kayo'y umalis ng naik. Kami ay wala ng lugar sa naik at sa buong Cavite. Bakit yun naman nasabi yan? Kayo pa rin ang supremo ng Katipunan. Walang katipunan sa Cavite. Alam natin dalawa yan. Andres, bakit hindi pa tayo umalis ng Cavite? Kinukutuban ako parang... Laki ang tiwala ko kay Aguinaldo. Ang kinakatakutan ko ang mga taong nasa paligid niya. Huwag mag-alala. Ilisanin natin ang Cavite. Ngunit, hindi yun ibig sabihin ng ating pagsubok. Babalik tayo. Para imbangon uli ang Katipunan. Ang tunay na Katipunan. Ang tunay na anak ng bayan. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Sa tuwing umaalis ka, para akong mamamatay sa pag-aalala. Hindi ko alam kung babalik ka pa o... Patawarin mo ako. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat.
mananatili ako sa tabi mo. Mananatili akong lakambini ng katipunan. Akin lang yung nakambini.
beses kang nagpatawag ng pulong sa Limbon. Wala nangyaring pulong sa Limbon. Sa mga pulong na yun, ay binalak mo yung pabaksakin ng pamahalaan. Kailanman ay wala kaming binalak na ibagsak ang pamahalaan ni Ginoong Aguinaldo. Wala kaming nalalaman na bagong pamahalaan ay tinatag. Paano namin ito pagbabalakan papagsakin? Ako ang Supremo ng Katipunan at Pangulo ng Rebolusyon. Sinasabing niyong presidente si Ginoong Aguinaldo. Wala akong natatandaan kung kailan o saan siya nahalal. Kung ang tinutukoy ninyo ay ang pulong na nangyari sa Tejeros, bilang Pangulo ng pulong yon, ay pinawalang halaga ko na ang nangyari doon. Dahil sa kanilang paglabag sa lituntunin. Kung si Ginoong Aguinaldo nga ang presidente, bakit hindi ito ipinalam? Bakit sa kabila ng pagtutol ng maraming pinuno, ay patuloy pa rin siya sa kanyang panunungkulan bilang isang presidente? At bakit ginawang lihim ang kanyang panunumpa? Ang pangalan ko po ay Pedro Heron. Isa po ako sa punong kawal ni Supremo Bonifacio. Ginoong Heron, nalalaman mo ba na mayroong nakatatag na kataas-taasang pamahalaang Republika Pilipina? Opo. Basahin ang pahayag ni Ginoong Pedro Heron. Nalalaman ni Ginoong Heron na may nakatayong mataas na pamahalaan at hukbo ng Republika Pilipina. Hindi niya alam ang bilang ng mga baril at mga kawal ni Ginoong Bonifacio sapagkat siya'y hamak na kawal lamang. Minsan sinabi sa kanya ni Ginoong Bonifacio na aalis sila sa Cavite dahil sumasama ang palagayan ng mga pinuno at hindi papayag ang Supremo na hindi siya ang kilalanin ng lahat. At dahil alam ni Ginoong Bonifacio na hindi papailalim sa kanyang kapangyarihan si Ginoong Aguinaldo, ito'y kanyang ipapapatay. Sa katunayan, binigyan ng salapi ni Ginoong Bonifacio si Ginoong Heron upang patayin si Ginoong Aguinaldo. At pinangako ang hindi pababayaan anuman ang mangyari. Napagalaman din niya na ang Supremo ay nag-iipon ng maraming kawal at madalas ang pulong sa kanyang kampo sa Limbon. Pawang kasinungalingan! Iharap niyo sa hukumang ito si Heron. Hindi maaari. Bakit hindi maaari? Si Ginoong Heron ay sinumampalan na mamatay sa labanan sa Nain. Hahatulan niyo ko sa salita ng isang patay. Napatunayan ng kapulungang digma na nalalaman ni Andres Bonifacio na mayroong natayong mataas na pamahalaang paghihimagsik ng Republika Filipina. Si Ginoong Bonifacio ay walang pahintulot na manirahan sa Limbon o mag-ipon ng mga kawal at sandata.
Pinatasan niya ang kanyang mga kawal na barilin kung lumapit sa kanilang kuta ang mga kawal ng pamahalaang Republika Filipina. At ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalawang kawal ng pamahalaan at ng kanyang kapatid na si Ciriaco Bonifacio. Inudyukan niya at sinuhulan ang maraming pinuno at kawal ng pamahalaan upang lumipat sa kanyang hukbo. Siya ay nag-ipon ng kawal sa Limbon upang ibagsak ang pamahalaang Republika Filipina at patayin ang kataas-taasang Pangulong Emilio Aguinaldo. Dahil sa mga mabibigat na kasalanan ito, nauukol sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ang parusang kamatayan. Ni Presidente Aguinaldo ang hatol sa magkapatid na Bonifacio. Sa halik na kamatayan, patatapon sila sa bundok. Colonel, saan tayo pupunta? Anong bilin sa inyo ng inyong mga pinuno?
Ang wilin sa akin ay daling kayo rito sa bundok at basahin itong kalatas. Nasa bundok na tayo, Coronel. Napatunayan ng hukumang digmaan na ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ay mga kaaway ng pamahalaang Republika Filipina ng Revolusyon. Inaatasan ka bilang isang matapat na kawal ng pamahalaan na isa katuparan ang hatol ng hukumang digma. Kamatayan para sa magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio. Kuya, Pag-ibig ka ang higit saya sa pagkadali. hindi maaaring gawin sa akin. Kuya! Hindi ko maaaring gawin sa amin to! Sanyilado! Sanyilado yun ang kapatid ko! Kuya! Procopio! Kuya! Kuya! Pag-ibig ka, wala nang nawala. Walang mahal. Procopio! Inihandog ng may puso wagas. Hindi maaaring gawin sa akin. Ako pa rin na supremo ng katipunan! Hindi mababago yan. Pagkaayos ako pa rin na supremo ng katipunan. Next, tonight's blockbuster feature in GMA's Best.